ang vlogs ng lalaking ito. Ang kanya kasing pinagdidiskitahan ang laksa-laksang mga bubuyog. Mga idol, kaibigan ko mga idol. Ang mga buhay na bubuyog, hinahayaan niya lang na dumapo sa kanyang dibdib, braso, Yung pumulupot na sa sa braso ko. Oh, para na akong si Hulk. pati na sa kanyang mukha. Ah, kalam. Bubuyog. Yan ang habol sa amin. Grabe ang dami. Gumagapang sa akin. Naryang mano-mano niyang dinampot ang kumpol ng mga bubuyog Grabe. Ang bigat din pala nila pag marami. na para bang ipinanligo na niyang mga ito. Pero napalunok laway na lang ang lahat ng ang kumpol ng mga bubuyog sa sanga. Walang katakot-takot niya ring isinubo. Ngunit ang ipinagtataka nila, kahit anong gawin ng lalaki sa mga bubuyog, tila hindi raw siya kinakagat o ginagantihan ng mga ito. Grabe, totoo ba yan? Hindi ka kinakagat? Malaking kalokohan ata yan. Edit! May iba tuloy na nagsasabi, hindi kaya AI lang ito? Mga idol, kaibigan ko mga idol. At kung totoo man, hindi ba't napakadelikado ng ganitong gawain? Dahil ang sting o tusok ng bubuyog nakamamatay. May lalaki sa Palawan na akalain niyo po, ipinampapaligo at isinusubo pa ang mga bubuyog. Ang kabundukan ng Rojas sa Palawan, sinusuyod ng binansagang bee whisperer na si Bong para makakolekta ng ibibenta niyang pulot-pukyutan o honey. Since 2012, nangunguha na po kami ng pulot. Ang bintahan po dito sa amin ng pulot, 1,000 or 2,000 sa isang galon. Nang may nakita siyang bahay pukyutan, agad niya itong nilapitan. Medyo mababa lang ito, maganda itong kunin at harvestin. Tumatanggal po ako ng damit para komportable po ako na magkuha ng pulot. Wala tayong pinahid sa ating katawan at wag lang po ninyong subukan. Baldi, nalagayan po ng honey. Una niya munang pinausukan ng beehive. Kinolekta ang honey. Yan po, sinisecure namin yung lagayan namin na walang bubuyog. At saka siya nagpakitang gilas. Lagay natin sa bibig ko mga idol. Ang kumpol ng mga bubuyog, kanyang isinubo. Paalala lang po, huwag na huwag itong gagayahin. Hindi po ako kinakagat. Wala pong tusok na nangyari. Kusa lang silang lalabas. Bata pa lang daw si Bong, sanay na siyang makihalubilo sa mga bubuyog. Minsan na nga raw siyang kinuyog ng mga ito. Halos buong katawan ko ay kinagat. Nahihirapan ako, trangkaso ako. May takot pa rin talaga na makagat. Hanggang sa unti-unti raw niyang napag-aralan ang kilos ng mga ito. Kailangan po ay kalmado lang kapag pupunta po sa bahay ng bubuyog. Kapag masyado tayong agresibo, doon po tayo kukuyugin. Kalaunan, ang mga agresibong bubuyog, kanya pa raw na paamo. Unti-unti po ay sinubukan ko na rin na ipaligo, isubo, na hindi po ako nakakagat. Hanggang sa ginawa na rin niya itong content sa kanyang vlog. Idol, may nag-request daw sa'yo hilamusin mo daw. Pasok sa ilong ko. Tumaas yung threshold ng mga exposure ng self sa risk dahil yung dati nating mga ginagawa ay hindi na siya nakakakuha ng atensyon. In a society of spectacle, ang sarili natin ang naging produkto para sa likes dahil naging monetized ito. Malaking bagay pong kumikita kami ng ganitong halaga. Sa panahon ng season ng honey, wala po kaming halos kinikita sa aming palaisdaan.
Ang tanong, bakit nga ba tila napapaamo ni Bong ang mga bubuyog? Siguro nga may immunity siya. Nade-develop over time. Ganon din yung venom. Pag pumunta sa'yo and then palagi, parang less na ang impact sa'yo. Ang paalala naman ng eksperto, ang ginagawa ni Bong sadyang napaka-peligroso. Kahit isa lang ang maka-sting sa'yo at tamaan ka sa mata, it can make you blind. Pag na-sting yung mga dila niya, lalaki yung dila niya kasi magsuswell, hihirap na sa paghinga hanggang sa mamatay. Mag-iingat talaga pagdating sa bubuyog. Huwag pong magkumpiyansa na maamo ito. Kung lagi nating ginagambala ang mga bubuyog, magdudulot ito ng stress sa kanila. Maaaring magkaroon din sila ng mga injuries. Let them be. Hayaan natin ang mga bubuyog. Alam namin kung saan kami dapat magpwesto. Alam namin kung paano namin kukunin. Pero mag-ingat dahil ang ilan, buhay ang naging kapalit. Gaya ng nangyari sa kinakasama ni Angeline na si Carlo. Para may pandagdag kita, lalo na't buntis si Angeline. Nangongolekta si Carlo ng pulot sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Nagmawag ng papa dito. Nagkaduhan ako po ako na balite. Magsadlan siya pangitag putsukan. Muli na po siya pagkapon dito sa pagadan para mo-duty na po magagabi. Isip po sa ka-security guards. Tara guys, nisaka na. Nitong April 30, muli raw namulot si Carlo kasama ang kanyang kapatid na si Carmelito. Diri mi dapita namuhag mao ning balitiya among ang gitaptan sa putyukan nga ang mong puhagon sa akong magulang diyon. Pagsaka niya dito, sir, gilargon niya og sulong ang putyukan. Dayon, pagpanglupad, naalang-alang sa aso, siya mo'y gitabangan. Ang hindi alam ni Carlo, siya na pala mismo ang pupuntiryahin ng mga bubuyog. Daghan gigay siya mga pinakan sa putyukan, siyang kamot, sa tiil. Duda mi, murag mo gito ang hinungdan nga nahagbong siya. Pero dahil sa dami ng tinamo niyang sting o kagat mula sa mga bubuyog, nagkakomplikasyon siya. Pag na-sting ka ng isa, mamamagayan, nahihilo, may konting lagnat. Pero pag hindi ka na makahinga, hindi na okay yun. Nalumos na daw kasing-kasing ni Carlo sa dugo. Nandito na, matay na si Carlo. Ito naman yung Apis breviligula. Kulay itim. Pag nasting ka lang ng isa at ikaw ay allergic, posible kang mamatay. In case lang na by accident na merong naka-sting sa'yo, kumuha ka ng dahon, apisain mo yon, cover that wound, it will prevent the influx of the beast that will be attacking you. Dagan ka siya gusto sa nga. Naningon siya nga, ampingan daw mong bata. Ano ko daw nga, inato na dayang buot pa sa munog. Kuwaon na daw siya sa Ginoo. Gano'ng umasa mo na kanon. Nakaya pa na akong padakong bata. Bawat patak ng pulot o honey, ginto, lalo't para lang ito makuha ang nakataya. Buhay! Halos malaglag daw ang panga ni na Peter, hindi niya tunay na pangalan, habang sinusuyod nilang isang kuweba sa Davao de Oro sa Mindanao. Sige ba? Sa loob kasi ng madilim na yungib, ito ang kanilang namataan. Pati nag-uulong. Balik pa rin ako. Isang napakabigat na bato na parang kakaiba. Nakalubog lang siya sa tubig, sa tabi ng dumadaloy na tubig sa loob ng kuweba. Gamit ang sanga ng puno, nagbayanihan sila para ito'y mailabas. Dalawa ang nagtulak, dalawang naghila. Oh, pinahinay lang. At nang kanila na raw itong nalinisan, Lahat kami na tulala. ang bato kasi parang isang napakalaking ngipin. Kumparar sa bagang ng tao, kulang pa yung 10. Anong klaseng ngipin to? Malaki. Baka sa dinosaur daw. Mayroon ring nagsabi na rhino fossil. Mapapangiti ba sina Peter sa kanilang nadiskubre?
Ang pinaghihinalaan nilang bagang nasa 4 inches ang lapad. Sa dulo nito, may nakauslipang parang maliit na ngipin. Nakadikit ang mga ito sa isang pahabang bato na nasa 34 inches naman ang haba. Ang bigat umabot ng 55 kilos. Sing bigat ng isang sako ng bigas. Oktubre pa raw nitong nakaraang taon nung nakuha nila ang gahiganteng parang bagang. Dinala namin sa laboratory test para malaman ng resulta. Silicon 2.994%, itong calcium 38.963%. Itong porsyon na ito ay silicon, ito na porsyon ay calcium. Kaya nakumbinsi ako na ito ay ngipin. Gayunman, nag-alangan daw silang ilapit ito sa mga otoridad. Baka ma-recover ng gobyerno. Yun ang pinagtatakutan ng mga kasamahan ko, pati ako. Yun din ang iniisip ko. Maka kukunin ng gobyerno, hindi na mapakinabangan. Kaya sa nakalipas na mga buwan, salitan nila itong itinago sa kanilang mga bahay. Dinala namin dito, 2 linggo, lipat na naman doon sa kabila. Yun ang sabi ng grupo, ma'am. Takot, baka ma-scam daw. Paniniwala kasi ni na Peter, ito na ang kasagutan sa matagal na nilang ipinapanalangin. Pagsasaka ang kabuhayan ni na Peter at dahil daw sa hirap ng buhay, sumasideline din sila bilang treasure hunters. Sumali na lang ako sa kanila, baka makatsamba kung sakali. Pasalamat ako kung may value sa hirap ng panahon ngayon. Kailangan namin yung financial. Sa 10 taon ko nag-treasure, ngayon lang kami nakahukay ng items nga may halaga. Pero batid ng grupo na ang kanilang ginagawa, illegal. Gustuhin man daw nilang dumaan sa tamang proseso na kumuha ng permits, wala silang pambayad. Makukulong pa daw kung walang permit. Sana kung kukunin man ng gobyerno, wala kaming magagawa. Sana mayroon namang kapalit. Ngayon, ang pinaniniwalaan nilang mga higanteng bagang ang kanilang inaasahan na mag-aahon sa kanila mula sa pangil ng kahirapan. May pinag-usapan kami, 50 million. Yung iba naman ng kasamahan namin, nag-research sila. Meron daw presyo mas mataas. Gamitin namin sa pagsasaka, tapos sa pamilya, pagpaaral sa mga anak. Kung may halaga ito, pakinabangan ng grupo. Kalalabas lang ng asawa ko galing sa ospital, operasyon. Hanggang naisipan nilang mag-email sa aming programa sa pag-asang malaman kung ano ba ang kanilang nakuha sa kuweba. Mula Davao de Oro, sinamahan namin sila pa Davao City para ipasuri ang kanilang nadiskubre sa Bone Collector Museum founder at conservation scientist na si Dr. Daryl Blatchley. Naabi daw ng hipon or fossil. Okay. Ining diri banda mo ni nakita. Naiwagan sa flashlight, sino man. Naabi niyo mo basig dinosaur, basig tao kay murag hipon sa likod tapos na pagtuyo kana yung mga bangkilya. Pakita mangina na sulod sa langop sahay na murag ulo jud ng itsura sa tao or elepante. Ayon kay Dr. Blatchley, ang nadiskubre ni na Peter, beautiful piece in the Philippines. May value ba siya? Susunod na. Mula Davao de Oro, sinamahan namin sila pa Davao City para ipasuri ang kanilang nadiskubre sa Bone Collector Museum founder at conservation scientist na si Dr. Daryl Blatchley. Naabi daw ng hipon or fossil. Okay. Ining diri banda mo ni nakita. Naiwagan sa flashlight, sino man. Naabi niyo mo basig dinosaur, basig tao kay murag hipon sa likod tapos na pagtuyo kana yung mga bangkilya. Pakita mangina na sulod sa langop sahay na murag ulo jud ng itsura sa tao or elepante. Ngayon lang kami nakahukay ng items may halaga. Sa hirap ng panahon ngayon, kailangan namin yung financial. Ayon kay Dr. Blatchley, ang nadiskubre ni na Peter, hindi bagang ng anumang sinaunang hayop, kundi isa. Stalagmite, klase ng minerals o mineral deposits na tumubo mula sa sahig ng kuweba sa loob ng
napakahabang panahon. Kung ngipon, tapat na yung mga ugat niya, yung roots niya na abot dito sa ubos. Pero you're getting the same thing there as you are here. So it's a beautiful piece, pero it's a limestone calcite mixture ng gikan sa mga langob. There's been no dinosaur fossils found yet in the Philippines. They have found extinct rhinos, there's been megalodon shark's teeth found, pero walang dinosaur. May value ba siya? Unfortunately, walang value. Because, number one, kung protected, bawal ipagguha gikan sa langob, just by having it is already illegal. Meaning, nabungkag nimo ng langob. Wala tayong magagawa. Dismayado mo. Kasi kala namin mo, kinabangan. Cave systems in the Philippines are protected by the DNR. If you go in and you break pieces off to use them for souvenirs or whatever, you're destroying a natural history, beautiful piece in the Philippines. Mahigpit na paalala ng mga eksperto, labag sa batas ang mga expedition o treasure hunting sa mga kuweba na walang pahintulot ng gobyerno. Ayon sa Republic Act 9072 o National Caves and Cave Resources Management and Protection Act, ipinagbabawal ang pagsira, paggambala, pagbago o pagtatanggal ng anumang formation sa kuweba katulad ng stalactites at stalagmites. Limestone caves are basically the water filtration for the Philippine water. The water goes through, filters through it, goes down for our deep wells. Ang sinumang lalabag maaaring makulong ng 2 hanggang 6 na taon at pagmumultahin pa ng 20 to 500,000 pesos. Kahit naman sino pwede kasing mag-treasure hunt eh. Kaya lang, pagka nag-treasure hunt ka, may mga kaakibat yan na responsibilidad. Kailangan mayroon ka ring experience o skill. May pera ka rin. At saka meron kang equipment o machinery. Dapat may permit ka talaga kasi kung wala, illegal yun. Kasi once na nakakita ka ng isang treasure at valuable ito, pagpapartihan ng gobyerno at saka yung nakakita. Big deal na yun. Kailangan ipaalam mo na nakakita ka ng ganito. Balik na lang to sa pinanggalingan. Magtutuloy pa rin po ba kayo sa paghahanap? Hindi naman. Umaasang grupo na ito ay pagkikitaan tapos wala naman, pagod lang na pala. Sa paghahanap ng kayamanan, bato ang kanilang nakuha at paalala na sa bawat pagkakatuklas, kailangan pa ring igalang ang ngipin ng batas. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.